Hello TV fam, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome to another vlog. So today nga, actually medyo nandito na tayo sa opisina pero gusto ko pa rin mag-umpisa ng vlog. Marami kasi nagsasabi na parang ang Pilipinas is considered third world country, no? Pero surprisingly enough, yung mga lugar na napuntahan natin tells a different story. As a matter of fact, yung mga pinuntahan nating malls, parang hindi ko maisip na parang really yung mga ganyang klaseng facilities, ganyang klaseng mga recreational area. Kasi di naman siguro yung recreational area yung parang kung saan ka nag-unwind, alam mo na. Basically yung mga areas na yon tells you yung parang way of living ng mga Pilipino sa Pilipinas. And so, napaisip lang ako when I visited yung a few malls, no, when we had a trip in the Philippines. Kahit dalawa lang yung, not actually dalawa, I think naka-visit ako ng 3. And out of doon sa 3 na yon, nag-strike out talaga sa akin yung pagkakaiba niya from Canada. And for today's vlog nga, gusto ko lang ma-share sa inyo yung parang naging pinaka-experience natin doon sa mga napuntahan nating mall sa Pilipinas. And mind you iilan pa lang to sa mga mall sa Pilipinas na alam kong may mas maganda pa na hindi natin napuntahan. Bakit nga ba tayo napadpad doon sa mga mall na yon or mga areas na yon, no? Napadpad tayo doon dahil yun yung mga areas na napili ng mga friends natin na kung saan pwede tayong mag-dinner. So, naimbitahan tayo, no? Nakumbida, kumbaga, no? To have dinner in that location dahil wala naman tayong alam kung saan masarap kumain, saan maganda magpunta. And so, yun yung mga location na napili ng ating mga kaibigan para mapakita din sa atin yung mga nagbago sa Pilipinas. Well, anyway, to cut the long story short, ipakita ko na sa inyo kung ano ba yung na-experience namin during this visit sa mga gantong location. Panoorin natin itong video. Hello TV fam! So, nandito tayo sa Festival Mall. And I'm just very surprised, no? Ang laki ng pagbabago. Nakikita nyo ba yung parang lawa? Lawa talaga. But yung waterway nila, no? Palibot ng mall. Tapos they created this area na kung saan pwede kang mag-relax, mag-chill. Nakita nyo ba yung mga grass area doon? That area, ang laki ng pagbabago. And very festive yung ilaw nila dito, Wow, sobrang laki ng pagbabago. It's been years since nakapunta ako dito. Well, bumalik ako dito sa Festival Mall, pero in the front area lang, not in this area. Sobrang laki ng pagbabago. Anyway, may dinner kasi tayo with my Lasal Dasma friends. Alam ko magkakape pa tayo sa Manams at hinahanap ko pa kung nasaan yung Manams na yun. Anyway, gusto ko lang kaya ipakita sa inyo yung pagbabago ng lugar. Sobrang ang laki ng pagbabago. Ang laki ng change. Change in a good way, Kasi hindi ko na-expect na yung festival magiging ganito na kaganda. Tambay talaga. Yung tambay na. Uy, maayaw kayo sa dessert? Ito ba mo? Ano ba na siya? Ba yan? Yung sa tuturon. So, ano naman? Teka lang, Max, sige po. I-test po natin kung malambot yung saging. Malambot ka ganyan Ay, guys, yung plastic labo. Ginanon. Wala mga tao. Ma'am, para sa iyo po talaga gagawin ko ito lahat. Lahat ng banana ko ginanon. Sabi niya nung matigas lahat. Patuloy pag mo akong pagbibilan yan. Ayaw ka talaga. Kasi
Talaga? Sige, hawa ka mo pa, titigas niya. What the hell is even that? Oh, TV fam, welcome to BGC. There's so much traffic. We were right. Hello, BGC. It's nice to meet you. Nice to meet you. May dinner lang tayo dito sa BGC, so papakita namin sa inyo kung ano pwede makita dito. So we just parked dito sa One Parkade. One Parkade. And tatawid lang tayo dito papunta dun sa kakainan natin dito sa BGC. Baby. Bro. Good. Good evening, bro. Hello, sir. Very nice to see you. Man. That's fist bump. Tapos na kami. Graduate na. Hello. Minsan nagagaling kami sa way. Ikaw yun. At least honest ka na. One, two, three, go. Ay, isa may kanata. Saray, ulit. Okay pa ba siya? Grabe, buhay na buhay pa rin ang BGC. Gabi na. So guys, this is BGC. Dami pa rin tao. After work. Look at the view. Ano naman yan. And of course, kasama pa rin natin yung mga friends ko dito sa Philippines. Nakakatuwa lang na nagkaroon sila ng time to meet us at ma-meet yung mga pamangkin nila sa di ba? Para kung naglalakad somewhere abroad. Parang sa Japan mo lang to nakikita yung ganitong klaseng ad. Nice, very nice. Mukhang meron din pala dito, other side. That's nice. Saan? Tama ko, ikaw naman sa photo ni Jay. Tama ba ang angulo? Hindi selfie, ano ba? Hindi, inaano ko lang sandali. Nagano eh. Okay. Sinanit naman sa... We have Gentle Monster. Like, what? Do you know that brand? Oh my God. Like sunglasses. Unless you have a party na anak yun. Si Anne. Si Anne ba every year? Oh, banana. Ito, chocolate. May chocolate. Sumana kayo sa... Hindi naman, pero... Kanina Tokyo ngayon. Nag-ship agad. Wow. Ripton's World. Cinnamon, mahaba yung title eh. Cinnamon oat dolce latte. Coffee. Kaya niyo pang matulog? Oh, masarap to. Nagkakape ng gabi.
nga, no, sobrang ganda nung mga areas na napuntahan natin na hindi ako makapaniwala talaga na up to this point in time, they still consider the Philippines a third world country. Based on sa mga facilities na mga nakita ko at yung mga infrastructure na nagawa nila sa Pilipinas, I wouldn't think that the Philippines is a third world country. And parang ngayon medyo I'm inclined to disagree dahil nga sobrang developed nung mga areas na yon, na I would wonder kung ano pa yung mga ibang na-develop outside of the areas na napuntahan namin. So yun lang, napaisip lang ako na parang yung mga facilities na yon actually, hindi yun available dito sa Canada. Walang ganong klaseng area wherein maa-amaze ka, maingganyo kang puntahan on a day-to-day basis, and this is available sa kanila na puntahan parate kasi nasa business district siya and napapalibutan siya ng mga condos and yung mga areas na talagang puntahan ng mga tao. So tuloy natin itong kwentuhan natin ulit mamaya. Hello TV fam! So tinakas natin si Joyce ng lunch. Papunta na kami actually sa office, ihahatid ko siya and then ako magde-dentist. Pero since kasama natin siya, tanong na rin natin sa kanya kung ano yung kanyang na-experience nung napuntahan niya yung BGC particularly kasi hindi na siya nakapunta naman sa festival mall eh. Ano ba tingin mo sa BGC? Kasi sinabi ko sa kanila na parang hindi ko na nako-consider. Sa experience ko lang naman, no, nung pagkapunta ko, kinompare ko yung dito sa Canada, yung mga mall, at saka yung mga mall sa Pilipinas. Eh, naisip ko, di ba, parang ang Pilipinas is considered third world country. Nung nakita ko yung BGC, tsaka nakita ko yung festival mall, parang for me, hindi na siya considered, third world country, kasi mas magaganda pa yung mga mall nila kumpara dito sa Canada. No. Ano ba experience mo sa BGC? BGC? Maganda, maraming puntahan, maraming tao. Di ba maraming options. Tsaka outdoor kasi yung napuntahan natin. Yeah. It's not your typical mall na nakikita mo dito sa Canada. Sa gabi, kahit at so late alive. na nun. Tsaka late weekday, na, diba? kahit weeknight. May mga nagja-jogging, may mga naka-sneakers. So, dito ang mall nagsasara ng alas 6 at saka alas 9. Tama ba? Yeah, 9 weekday, 6 weekends. Doon na mas late sila magsara. Buhay na buhay talaga. Tapos yung infrastructure, sobrang gaganda ng infrastructure nila. Yung building, yung mga lighting. So, namangha ako. Maganda. Tsaka yung billboard na parang 3D ba yun? 3D. Yan. Yung parang alam mo na may lumalabas na kung ano-ano man dun sa pader. Parang gano'n yung effect niya. Yung kapareho nga nun sa Tokyo, di ba? Japan. Para kang nasa ibang bansa pag nasa BGC. Yun, exactly. Para kang yun yung term, nasa ibang bansa ka pag napunta ka sa BGC. Tapos sabi ko nga sa kanila, hindi ko pa masabi pero doon lang sa binasi ko sa dalawang napuntahan ko, yung Festival Mall tsaka yung BGC. Ano pa kaya yung mga ibang mall na hindi natin napuntahan? Ano kaya yung mga itsura? Yung mga nasa north, yung Ayala North ba yun? Yeah, hindi naman tayo napapadpad Robinson's dun. Magnolia, yung mga ganun. Yung MOA nga, hindi na tayo nagpunta kasi parang hindi na kaya ng energy natin yung ganung kalaking mall. Pero basing doon sa experience, alam ko kahit dalawa pa lang naman yon na napuntahan ko, ikaw, BGC and Alabang Town Center napuntahan. Yun lang. Yung feeling na parang, feeling mo ba nasa third world country ka? Nagpunta ka sa mall? Ako kasi hindi ganun ang pakiramdam ko eh. Sa BGC lang sa Alabang, sa town center kasi alam ko, yun eh. Sanay ako kasi dun, alam kong nasa Pilipinas pa rin ako. Pero yung pag nasa BGC ka, parang wala ka nga sa Pinas. Parang yun, siya yung medyo next level na pasyalan. Talagang level up. Kaya
nagpapasalamat na rin kami at naimbitahan kami ng mga kaibigan namin na pumunta doon. Kasi hindi na maialaman yun kung hindi kami naimbitahan pumunta doon. Hindi kami pupunta doon ng kami lang. Yung wala lang. Kaya, hindi na alam na maganda. Tsaka yung traffic. Anyway, nandito na si Joyce sa opisina. Tuloy natin. Hanggang sa muli. Bye. Bye. Anyway, puro natin yung camera natin. Kasi nga, tayo na lang nandito. In general, masasabi ko, ako lang naman to hindi ko naman nilalahat. This is my personal observation. For me, parang hindi ko na siya makonsider na third world country. Just for that reason. I mean, yung parang infrastructure na build ng BGC, ng Festival Mall, I think is a good gauge. Sa akin lang naman, no, in my eyes, na parang talagang developed, no, nandoon sa stage yung Pilipinas na talagang nagpo-progress siya, no, despite ng mga internal problems na alam naman natin, yung mga politics, yung mga ibang mga talagang nag-aaway-away na. Despite all of that, I think yung Pilipinas is progressing in some form, way, or another. Hindi ko naman masabi na in all aspects, pero infrastructure-wise, no, meaning yung mga buildings, mas tingin ko nga, sa akin tingin ko nga mas advanced pa sila Kasi yung mga infrastructure na meron dito, hindi ganun ka-high-tech, like sa gabi hindi ganun ka well lit, no, na parang di accommodate. Well, meron dito mga facilities sa Canada na parang they take into account. As an example siguro, yung halimbawa yung mga park, oval namin yan. So parang yung kino-consider nila dyan is yung parang it's rubberized yung flooring, no, yung mga simple enhancement na alam kong parang nakakaginhawa sa buhay ng tao. Pero in terms of infrastructure, like mga buildings, like yung mga parang dinevelop nila na waterway, no, sa mall, those are things na hindi ko nakikita dito sa Vancouver particularly. Not because na siguro wala kaming ganong klaseng facility, kasi meron naman kami dito mga ponds din, we have a beach, a boardwalk. All of those things, no, when I compare it, yung feeling ko lang na parang the Philippines is developed in that aspect, no? Very developed. And sana magtuloy-tuloy pa, kasi hindi naman mawawala ang pagmamahal natin sa Pilipinas, dahil by heart talaga, alam mo naman, pinanganak tayo sa Pilipinas, Pilipino pa rin tayo by heart. So yun lang, gusto ko lang i-share sa inyo yung aming naging observation nga, dahil sobrang nanibago ako and namangha. Yun yung term, namangha ako na meron na palang ganong klaseng development sa Pilipinas. So kung nakaabot kayo sa parte ng video na to, maraming salamat. Kung hindi pa kayo subscriber ng ating munting channel, please pakiclick na yung subscribe button, yung notification bell para lagi kayong updated sa mga latest videos natin. And then if you have like comments and experiences na mga lugar na napuntahan nyo pa na hindi pa namin napupuntahan, comment down below para lang at least ma-check namin, or at least in the next time makonsidera namin as one of the places na dapat naming puntahan sa Pilipinas. Again, maraming salamat at magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Paalam! City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine.